Wala naman pong bypass na nangyari. Pagkababa po ay binaril na yung kapatid niya. At kami po ay walang nakausap na pulis. Mga opisyal mula sa RD, HEPE at sa PD. Wala po kaming nakausap na pulis. During the last hearing, you confirmed that negative result dun sa paraffin test. Yes, Your Honor, based on the report of the RFU, Your Honor, yung forensic po natin na both yung suspect natin saka yung victim natin are negative sa paraffin test, Your Honor. In the last hearing, we have invited yung mga witnesses pertaining to this issue that allegedly there was no bypass, but in accordance to what we have learned and that the documents that were submitted to us, meron pong bypass na ginawa ang grupo po nila Sergeant Macaraig under the supervision of the Chief of Police, Colonel Lintang. And there was a alleged that indeed there was no bypass operation. And during that time that we have discussed these issues regarding the operation of this bypass operation, kinulang tayo ng oras. As a matter of fact, we discussed this for like less than an hour during that time, or I think less than 2 hours. And we promised that we will be tackling this issue again. And at the same time, yung ating po mga members were not really prepared on that issue. Si Congressman Acop lang ata ang prepared nun. At si Congressman Padua ata. Anyway, so let me start with dun sa ating pong mga victims na naandito. Kasi during the last hearing, we have discussed already the procedures on the bypass operation and some lapses on those proceedings. So gusto namin malaman dun sa pamilya, siguro unahin na muna natin yung media muna siguro that called the attention of Congressman J.J. Suarez, and it was relayed to me that this problem existed in San Juan. Can you kindly state your name, yung media, na actually kayo yung nag-expose nito, and we are thankful, at you are brave enough to ask our permission to have this hearing conducted. I hope that everything will be na lahat ng masasabi po rito will be the truth and nothing but the truth, we will be relying as well on the truthfulness of your statement, and be wary also that if you lie on this committee, you will be also subjected to some penalty as well. Okay? Yes po. Sige, ma'am, please state your name, your position, and your circumstances, please. Yes po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kagalang-galang na congressman na nandito po ngayon. Ako po si Jenny Gliponea from Apat Dapat Productions. Ako po ay walang personal na knowledge sa pagkamatay po ni Brian Laresma. So, yun lang pong mga sinasabi ng kanyang kapatid na si Adrian Laresma kung ano nakita niya nung araw na binaril ang kanyang kapatid, sapagkat ako po ay wala doon sa pinangyarihan ng krimen. Subalit ito po ay ginalawan ng Apat Dapat Production. Nung malaman po namin na walang bypass na nangyari, ayon din po sa kanyang kapatid doon sa namatay, sa testigo, na wala naman pong bypass na nangyari. Pagkababa po ay binaril na yung kapatid niya. At kami po ay walang nakausap na pulis. Mga opisyal mula sa RD, HEPE at sa PD. Wala po kaming nakausap na pulis. Kaya po ito pong usaping ito ay nakarating po sa Kongreso, sapagkat wala po kaming nakuha na malinaw na police report na kadalasan naman at basic sa mga media na binibigyan po kami ng police report ng mga police station kapag may mga insidente na nangyayari.
At sa pagpapatuloy po, humingi po ng tulong din sa amin ang pamilya ng Laresma na 7 anak po ang naulila ng taong ito. Kaya po kami din ay nagpursigi sapagkat dun po sa hindi pakikipag-usap sa amin ng mga opisyal ng kapulisan, makikita na po na may pinagtatakpan po sila. At dito po, nag-imbestiga po kami hanggang sa lahat-lahat. Ang nakalagay po sa kanila na operation, sa lahat po ng kanilang mga documents ay 7 p.m. nangyari ang operasyon. Subalit, nakakuha po kami ng certification mula sa hospital na alas 7 ng gabi, dinala si Brian Laresma sa hospital at alas 7:09 ng gabi nang si Brian Laresma ay malagutan ng hininga. Paano po nangyari na ang dalawang bagay ay nangyayari sa isang pagkakataon? Na yun din po ang concern, yung taong yun, di po ba? So, ito po ay nag-imbestiga pa rin po kami ng mas malalim pa. Hanggang sa ito po ay pinagbalakan namin na ang mga ebidensya ay aming ipunin at yun pong kung saan kami magdidemanda. Napagkasunduan po namin kasamang pamilya na sa Napolcom po kami magsasampa ng demanda. Alam na alam po namin bilang media na magkakaroon po kami ng forum shopping kung kami po ay magsasampa ng demanda sa anuman pong investigation body ng mga kapulisan. Kaya alam ko po, sa Napolcom lang po kami. Subalit nung nasa Napolcom po kami, ito po ang gusto kong malaman ng ating mga kababayan na hindi po lahat ay dapat pagtiwalaan. Hindi po lahat ng pulis ay akala mo ay tumutulong sa iyo. Dito po, napansin po namin na ganun po ang nangyari sa amin. Ngayon po, nung nandun po kami sa Napolcom, bigla pong tumawag sa amin, nalaman po na nandun kami sa Napolcom ng PIAS. Ang ginawa po nila, kasi nauna po kasi sila na mag-motu proprio investigation. So ang ginawa po nila, itong mga testigo, ipinatawag po nila. Pero hindi po nila sinabi na magpapile na pala sila ng kaso. Naging complainant po si Adrian Laresma. Samantalang hindi naman po naman talaga kami doon magpa-file. At nung nasa Napolcom na po kami, sinabi po nila sa amin, through phone ni Colonel Carodan, na hindi na daw po kami pwedeng mag-file sa Napolcom sapagkat nandun na daw po ang complaint sa PIAS. So ipinaliwanag po nila sa investigador doon sa Napolcom, kaya po pumayag na po dahil nga po magkakaroon kami ng forum shopping. Sandali. What's your name? Jenny po. Jenny. So may bago mawala, no, kasi baka humaba, no. Meron kasi sinasabi na ang complainant yung kapatid ano pangalan ng kapatid? Si Adrian Laresma. So siya dapat yung complainant doon sa kaso ng kanyang kapatid. Opo. Ang sinasabi mo ngayon, instead na siya na mag-complain, sino na nag-complain ngayon? Hindi po. Ikalwa pa po yun. Yung dun po sa korte naman yun, ang nangyari po sa korte, magko-complain na po si Adrian Laresma, kasama po namin yung aming abogado. Ang nangyari po, pulis po ang nag-complain sa korte. Sinamahan po kami, nakala namin ay tinutulungan kami, yun pala po, sila po ang magiging complainant at yun pong mga ebidensya na inipon nila, hindi po yung aming ebidensya na kinalap namin para sa aming sariling depensa. Ayun pong kanilang depensa po, yun pong kanilang ebidensya ang ipinasok po nila sa korte. Okay, Jenny, okay. I think the PNP is allowed to file the complaint, correct? Yes, sir. What are you trying to say right now? Yung ebidensya na hawak ninyo ay hindi yun ang ebidensya na pinail ng mga pulis? Opo. Kasi po... Wait, how can you be sure of that hindi yun ang final nila? I have the copy, sir. Anong copy yan? Yun pong copy galing sa fiscal. Is that the complaint that was filed Yes, by sir. the police? Yes, sir.
And yung affidavit naman ng ano, yung affidavit ng mga complainant, Yun nga po. andun ba sa pinail ng mga pulis? Nandun po. Oh, nandun pala eh. Ang So, nangyari po kasi, yun pong affidavit na ang ginawa nila na affidavit ay kulang po doon sa ikinuwento ni Brian, ay ni Adrian. Ang nangyari po kasi, may kinikwento po ang testigo. Ang sabi po nila, tama na yan, okay na yan. So, syempre po, ang akala nila, tinutulungan sila. Like- pero ang katotohanan po, napapababaw yung kaso dahil hindi po Oh. nailagay yung mga talagang point na dapat ay maging... So, for example, Jenny, anong mga binawas sa mga ebidensya na sinasabi mo ninyo that nakasama doon sa affidavit ng nila Brian na hindi isinama ng ating mga kapulisan? katulad po nung pagtutok ng baril para po umalis siya doon sa tulay. Nasa affidavit yun ni Brian? Doon po sa ginawa ng pulis ay wala po yun. Can you kindly Pero submit all the kami documents? po ay nag-submit ng bagong affidavit. Wait. Can you kindly submit to us the documents pertaining to what you're saying right now? Because if that is true, na binawas yung mga ebidensya na nakalagay sa affidavit ni Adrian and was not included on the filing of that case doon sa piskal, then there is something sinister on this. Because I think that will make the case much weaker and subject to dismissal. Kung ang sinasabi mo yung pagtutok, Yun ano po. sinasabi mo? Pagtutok ng baril. Pagtutok po ng baril. Submit to us. Nandyan na po. Sinabit na po namin Andiyan na? sa staff. Can you kindly give us, sige, kukunin ko, then you proceed. Okay, go Yes, ahead. sir. Yun po yung sinasabi namin na at tapos po, nung na-file naman sa korte ng pulis, nung magbibigay na po ng evaluation, idadakip na po yung kaso, bigla pong nakipag-swap ang pulis. Si Adrian Laresma na po ang ginagawa nila ng complainant. So, magkakaroon pa po kami ng supplemental affidavit. Kumuha pa po kami ng bagong attorney para po magkaroon ng supplemental affidavit at the same time, yun pong kakasuhan, isa po sa dapat kasuhan ay hindi po nila isinama doon sa isinabmit nila na complaint. Kaya po magkakaroon pa po kami ng another na... Tanungin muna natin ng sino nag-complain sa police? Anong pangalan ng complaint na police? Colonel Fronda po ang alam. Andiyan ba si Colonel Fronda? Colonel Fronda, is this true na may binawas kayo doon sa mga affidavit nila? Can you kindly introduce yourself and your position and your circumstances? Yes, sir. Good morning po. I'm Police Lieutenant Colonel Ruelito Tolentino Fronda po, former Chief Provincial Investigation Detective Management Unit po ng Batangas sa PPO. Sige, can you kindly answer the question that yung pong pagtutok ng baril ni Mitzi doon sa suspect was deleted on your final submission of complaint sa piskal? Is it true? Hindi po totoo yun kasi yung pong statement po nila ay ang kumuha po noong kanilang statement ay atin pong PIAS. And then po dumaan po ang sa proseso doon po sa DC-20 kung saan po ay ni-review po ng ating provincial prosecutor sa katauhan po ni Attorney Ariola ng Lucena City. Yung pong lahat ng ebidensya na isinabit po namin at mga affidavits po nila. Kaya po masasabi po natin na ni-review po yun, pinabasa po sa kanila, pinaintindi at sila po yung nag-usap. Totally po, hindi po kami pinapapasok rin ni Piskal at isa-isa po kami kinakausap. Kaya po masasabi po natin wala pong nangyaring deletion or kung ano man doon po sa statement na binabanggit po nila. Okay. Complaint affidavit signed by Colonel Ruelito T. Fronda and Police Sergeant Anthony B. Penid. Anong pinal yung case? Murder? Murder po. Pero is this the affidavit that you signed? Can you kindly check it out? Papadala ko sa iyo, ha? Para can you kindly check it out? At ito yung affidavit na sinumpaan sa laysay ni Adrian. Adrian, kindly check this out, ha? Para at least makita natin. Ito yung submitted nyo sa amin, eh. Tingnan natin. Pakibigay mo nga sa kanila.
We will remind everybody to speak with truthfulness. Please, we will be setting out the rules na dapat nagsasabi po kayo ng totoo sa hearing na to. Is that accurate? Ikaw, pirma mo yan? Yes, sir. Ito po yung Okay. affidavit. Good. Ako dito, kasi I got this complaint affidavit and I read this morning. Meron kang kopya dyan, Lieutenant Colonel? Wala kang kopya? Kasi dito sa page 3 mo, lumalabas dito yung testimony ni Adrian. And if I may read, andito po. Adrian Dimalig Laresma, 37 years old, carpenter, married, and resident of Barangay Lipahan. Subscribed and sworn that he was about to meet his brother, Brian Dimalig Laresma, at the bridge of boundary of Barangay del Rosario, Chaong, on May 28, 2024, at about 6:20 p.m. He saw someone approach his brother, and there were two cars came from opposite direction. One color red, which came from Barangay Lipahan, San Juan, Batangas, and the other one, the green car, without plate number, came from Barangay del Rosario, Chaong, Quezon. He saw that his brother disembarked from his motorcycle, and suddenly Sergeant Michi Perez, one of the operatives of San Juan MPS, shot his brother, hitting his thigh. Upon seeing his brother was shot, he shouted and asked the police operatives why they shot his brother, who was not done anything wrong and was not holding any type of firearm. After shooting his brother, the police operatives dragged him inside the red car, after which he was told to leave the place. So yung kanyang pinaka-tema na affidavit. At wala dun yung tumutok ng barel. Dito sa affidavit naman ni Adrian Dimalig, page 2, number 7, na ako ay tintukan ng baril ni Sergeant Michi Perez at pilit akong pinalit sa lugar at sinabi na umalis ka na dito kundi babariling kita. Nasa takot sa barilin ako ay sumunod sa kanilang sinabi at tumungo sa di kalayuan ng pinangyarihan ng insidente ng Barangay del Rosario, Chaong. Sabay silang hinuli. Oo. So Sir, there are two affidavits. yes, sir. Sir, Yes. for information, sir, yung last affidavit po niya, supplemental affidavit na po yan. Yung po affidavit namin, yun po yung first affidavit po namin na kami po yung complainant. Then, kinausap po siya naman ni Piskal kung payag siya na siya na ang maging nominal complainant kasi siya naman po yung relative talaga, immediate family relative noong victim natin. Okay. Which is, nagkaroon po naman ng confirmation na mag-sign po siya. Colonel Pronda, yung sinasabi mong first affidavit, so etong affidavit na to, supplemental na lang to. Yes, sir, yung second po. Oo, kasi nire-relate din dito kung ano yung mga nangyari noong encounter nila doon sa crime, di ba? Opo. Pero dito nga, wala yung sinasabing tumutok ng barel at umalis ka at babariling kita. Yes po, hindi po kasama dyan kasi hindi naman po siya nagbigay sa amin ng affidavit. Constant po yung supplemental po niya, ibinanggit na lamang po niya sa harap po ni Piskal. Kaya po yung binabanggit nila, hindi po kasama sa amin. Affidavit. So in other words, but that is very crucial, kasi yung pagtutok na yun, napaka-importante rin dito. Yun ang kasi tinatanong ko kanina kung may tinanggal kayo sa affidavit ni Adrian Laresma. And it turned out na wala po kami. Hindi, itong bagay na to, yung pagtutok, naandun ba siya sa first affidavit? Wala po dun sa... Wala rin siya sa supplemental? Ang sabi po ni Fiscal Ariola, noon po kami nandoon, sila po ay authorized o magbigay pa po ng supplemental affidavit dahil po yung kaso po ay under resolution. Kaya po nung pinadalhan po sila ng subpoena para po sagutin yung pong mga... Pero sino na colonel ang magbibigay ng supplemental na... Sila rin po. But they are no longer a complainant. Kasi ang complainant, ikaw na. Hindi po. Sila po. Meron po kaming... sila po ang complainant po. Ayan o. Nung una po, sir. Yung una. Kami po ang complainant.
Colonel, wag mo akong lutuhin ha. Yes po. Kasi dito, sinabit din nila that you have filed a motion to substitute as a Yes. complainant. Kayo. Yes po. Sandali. Kayo na ang complainant, hindi na sila. Hindi na si Adrian, correct? Yes or no? Si Adrian na po ang complainant. Kaya kami po yung Wait. Kailan siya complainant na? Ngayon? Ngayon po. Ngayon na. Yes po. Bakit? Nag-motion uli kayo sa Hindi piskal? Isang beses lang po kami nag-motion. And that was denied. Granted po ang... Granted, edi yung complainant na, kayo na. Sila po. Sila po. Mr. Chair, Yes. before we leave that, Colonel Fronda, bakit yung kapatid ang complainant, hindi yung asawa? For information po, sir, hindi po sila kasal. Hindi sila kasal. Yes po. So, yung kapatid ang kwan. Yes po. Totoo po ba yun, Adrian? Totoo po yun. Totoo. Okay. Thank you, Mr. Chair. Kasi Yes, Congressman. kung married sila, dapat yung asawa ang complainant. Yeah, okay. That's correct. Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Colonel, in your complaint, di ba kayong first complainant, di ba, the police? Tama? Yes, sir. Now, in your complaint, apart ba dun sa evidence na binigay nyo is the result of the paraffin test to the deceased? Yes, sir. May ano po yun. May copy po kami. Naka-attach po lahat doon yung ebidensya. Naka-attach po. Sigurado ka? Yes, sir. As part of the evidence? Yes, sir. As Pero part of it. di-dismiss? Wala pa po, sir, kaming nare-receive na dismissal. At, So wala pang dismissal? Wala po. Nasa under resolution po ng ating pong piskalya. Okay. So again, RD, I just like to confirm it again. During the last hearing, you confirmed that negative a result dun sa paraffin test. Yes, Your Honor, based on the report of the RFU, Your Honor, yung forensic po natin na both yung suspect natin saka yung victim natin are negative sa paraffin test, Your Honor. Both the victim and the Victim and the suspect, Your Honor. suspects or suspect? Suspect, Your Honor. Isa lang Who is po. the suspect? Kasi ang dami nila di ba? Yung babae po, si Police Michi Perez, Your Honor. Also negative siya. But during the previous hearing, inamin niya na binaril niya. Di ba? Yes, Your Honor. So may problema yung paraffin nyo. I may not be the right person to answer that. Kasama po natin dito yung taga-RFU para ma-explain po niya baka meron na mga circumstances kung bakit nagne-negative yung paraffin test, Your Honor.